Naniniwala raw si dating Pangulong Fidel Ramos na may malaking epekto sa ekonomiya ng buong bansa ang pagdedeklara ng martial law sa Mindanao, kaya hinihimok niya ang gobyerno na huwag nang palakihin ang isyu ng gulo sa Marawi City. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, tama ka, no? Sinabi nga ni dating Pangulong Ramos na dapat ay agaran ng tapusin ng militar yung kanilang operasyon laban dito sa multi-group sa Marawi City para agad na ring malift ang martial law na umiiral ngayon sa buong Mindanao. Sa kanyang press conference ngayong umaga ay sinabi ni Pangulong Ramos na ayos lang naman sa kanya kung ang pinatupad na martial law ay talagang laan para sa specific na lugar, gaya lang halimbawa ng Marawi City. Pero sana naman daw ay hindi sa buong Mindanao. At sinabi rin niya na naniniwala siya na kayang lutasin ito ng AFP at PNP at baka maaari daw malutas ito bago pa yung 60 days na hinihingi ng Administrasyong Duterte para nga dito sa pagpapatupad ng martial law. At kung mangyari daw yon bago pa man sumapit ang 60 days, ay sana malift na itong umiiral na batas militar. Para rin kay Ramos, may masamang maidudulot ang martial law sa ating ekonomiya. Sabi niya, hindi ba ito mararamdaman ngayon dahil ilang araw pa lang, pero maaaring maramdaman ito pagdaan ng mahaba-haba pang panahon. Mas matindi pa nga raw ang magiging epekto ngayon dahil sa pinagmamalaki ng Duterte administration na golden age ng government infrastructure dahil maraming mga proyekto ang binabalak ipatayo at yung pagmamalaki ng administrasyon sa tulong mula sa ibang bansa gaya na lamang ng Russia at China. Kaya dapat daw ay hindi na magsalita ang administrasyon doon sa banta na posibleng lumawak pa ang sakop ng martial law to include Luzon and Visayas. Dapat daw hindi magpanik. Sabay banggit kay dating Pangulong Cory Aquino na naharap noon sa pag-aaklas ng militar pero hindi raw nagpanik ayon dito kay Ramos. Pinuna din ni Ramos na marami daw nagsisamahan sa biyahe ng Pangulo sa Russia pero may ilang matataas na opisyal na sumama doon sa tinatawag niyang junket o pagliliwaliw doon sa Russia, pero kailangan naman daw sana dito, lalo na nung sumiklab nga yung labanan doon sa Marawi City at partikular niyang nabanggit itong si PNP Chief Bato de la Rosa na kasama raw sa Russia. Merong opisyal na dapat managot sa Pangulo, sabi ni Ramos, bagamat hindi niya masabi sa ngayon kung failure of intelligence ba yung naganap. Nanawagan din si Ramos sa Kongreso na sana ay talakayin yung report na isinumite ng Pangulo kagabi. Narito po ang pahayag ni dating Pangulong Ramos. I would suggest that you temper your statements in order. Number one, and I hope that you will remember this point, that you will work as hard as our Philippine officials to reduce this period of violence, conflict, and tension so that it will be confined to Mindanao and hopefully because of the sacrifices of our armed forces of the Philippines and our Philippine National Police, reduce the area of tension, violence to specific localities in Mindanao, hopefully in Lanao Sur alone, and that this martial law period would end before 60 days are over. Connie, kung yung matatandaan, ito si dating Pangulong Fidel Ramos ay tumulong, no? Kinumbinsi, kasama sa pagkukumbinsi kay Pangulong Duterte na tumakbo at gayon din sinuportahan niya nung kampanya. At nung natanong nga siya kung kanyang pinagsisisihan yung ginawa niya na yon, sabi niya hindi daw niya pinagsisisihan at naniniwala pa rin siya, no, na sa Pangulo. At sinasabi rin niya na ang ginagawa daw niya ito, yung kanyang pagsasalita, bilang tulong na rin sa Pangulo. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.